Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Excited na kayo mga kapatid. Amen. Ang ganda kami yung pinagpapalok kayo, tumatanong kayo. Amen. Tayo ay gagawin sa ating divine service, mga Panginoon. Amen. So, sa umaga ito, napakaganda mga kapatid ng ating study school about worship, praise. Amen. Napakalaga mga kapatid sa isang buhay ng isang Kristiyano na mayroon siyang tinatawag na pagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ng Psalms, chapter 23, my dream shall greatly be done when I sing thee unto thee. I shall thou hast redeemed. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni David, mga kapatid, mga lapit ko rin na sabi ng ating Sunday school, Jesus tayo ay leading. Amen. Tayo minubos sa pamagitan ng ating Panginoon. So, meron tayo mga nakasulat tayo magpuli sa Panginoon. Pupuli sa Panginoon. Amen. Kaya tayo mabatirin. I feel pretty sure you
natin ay manalangin sa Panginoon. Dakilang muli kami manalangin. Dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat po Diyos sa araw nito. Muli po Diyos, kami yung dinako, Panginoon, sa lugar na ito. Upang kami magkaroon ng pagsamba sa iyo. Dapat ito ay tamang lugar na aming pagpupuli, ng aming pagsamba. Upang ibigay sa iyo ang kalagatin ng amang banal. Pinagyan na natin po ng mga linisin mo bawat isa lagi Panginoon, gamitin mo silang daluyan ng pagpapay. Maging nakakasa sa bawat isa makikinig, Panginoon. Ialay mo. Isa pa lang tayo mga kapatid. Mga kapatid tayo mga idadako sa ating worship, sa ating pagpupuri. Hanggang sa ating pagpupuri ka Panginoon. Mga kapatid, at ito yung ating pagpupuri mga kapatid. Balik. Praise the Lord. Feel the presence of the Lord. Hallelujah. 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 Panginoon natin.
Nakapulit sa Panginoon. Amen. Masarap tamahin ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Even po, mga kapatid. Praise God. So tayo mga unang. Marino po kayo makaupo, mga kapatid. Tayo naman po ay talagang masarap talaga magpuri sa Panginoon. Amen. Lalo na yung inabot natin kanina yung revive us. Talagang na-revive talaga tayo, mga kapatid. Amen. Revive us talaga. Revive us, O Lord. Praise God. So, kapatid, tayo naman nagdadako naman ngayon sa mga testimony. Kamaya ka na. Tatawag ko lang ngayon. Okay, brother. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil last August 21, pumunta po kami ng Bangin ng Papa. And then, punta kami ng Davao. Mas balik kami uli ng Jensan. Punta lang kami ng Coronadal. Salamat sa matiwasay na biyahe kasi bagaman, pabalik po kami talagang medyo malakas talaga yung turbulence. Yung babae nga nakatabi ko yun, Jesus, napapagaling talaga siya dahil biglang gumagaling po yung aeroplano. Pero dahil tayo, baga, nahingi naman tayo sa Panginoon ng ano, yung guidance. Siguro, chill-chill lang tayo, tulog-tulog lang. And then, yun nga, salamat sa Panginoon. Tapos, nabisita po namin yung church din sa, ano, sa Davao. Napapawaw po talaga. Wow, sabi ko. Yan yung mga kapatid, yung pagka matagal na sa Panginoon. Pag makakita ka ng bahay sa bahay, yung puso mo lang, magpatawa ka, tapos galak, yung galak mo na parang maiiyak. Sana may ganito rin kami. Parang ganun, diba? Sobrang laki po talaga, may sariling baptistry, may ng mga ano sila, staff room, and then may lituan, may office, sabi ko, ituan, sabi ko, pastor, sabi ko, I'm happy kasi may ganito po kayo, sabi ko ganun sa amin. Yun nga, sabi niya sa akin, minsan, brother Eric, atay nga daw po ako doon pag nabalikan. Sabi ko, sige, sabi ko, tatry ko. And then, yun, salamat nga po kasi nasettle namin yung, pinunta po talaga doon is yung lupa ni Mrs. Inayos ko lang po yung
yung papers, and then nasettle naman po sa tulong ng ating Panginoon. Salamat, and then sa mga blessing pa po, marami pong blessing na binigay ang Panginoon. Hindi ko na lang pala sabihin kasi alam na po ng ating Panginoon yun. And then, salamat kasi yun, nadarito na po ulit kami. And then on Sunday, nanonood talaga kami. And then yun nga, si Papa, sabi ko, may nagkukwentuhan, nag-comment. And then, yun nga po, kahit sa live, okay naman po, maganda yung dito sa atin sa church. Salamat po dahil nabusog po talaga kami doon. Maraming prutas. Kasi mura. Kasi nga lang po, wala kasi kaming wala kaming extra 7 kilos lang talaga kami. Alam niyo po yung blessing ng Panginoon sa kanila. Ang lansones nila, 30 per kilo. Magkano lansones dito sa atin? Kaya, salamat sa Panginoon dahil hinayaan niyo makapunta kami ng leader and then makabalik sana sa mga susunod ay makabalik po ulit. Salamat sa ating Panginoon sa buhay na pinagdalawag sa atin, sa kalakasan, at sa mga gampanan na binibigay sa atin sa ating sambahan at ating mga nagagampanan sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at kasasalanan. Praise the Lord! Amen! Amen. So, yung patutuo niya, mga kapatid, nakita nila yung gawain doon sa ibang sa Mindanao, maganda, natuwa sila. Amen. Someday, somewhere, amen, magkakaroon din tayo yung mga kapatid. Yun yung faith natin sa Panginoon. Darating ang araw, mga kapatid, meron na tayong malaking bahay sa bayan at mapupuno natin ng mga kaluluwa ang sambahang ito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya kapatid, gusto ko may nais na Hallelujah. Kasi hindi maririnig yung boses ko, mga kapatid. Ako ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating sa ating Panginoon, mga kapatid, lalo na sa aming pagbiyahe, pag-ama. Tinatas ko po ang ating Panginoon kasi po ang protection niya nandoon, mga kapatid. Halos kulang 2 linggo rin po kami na nawala. Yan nga, tulad na sinabi ni Eric na ako talaga natutuwa ko sa bahay. Alam niyo kung bakit yung attendance nila, mga kapatid, 500. 500 ang attendance nila, mga kapatid. Makita mo naman yung mga upuan, kung gaano kadami at kung magkano naman ang upa. Hindi niya binanggit eh. Kung magkano, mga kapatid, ang upa doon sa simbahan na yun. 55,000 iman, pira yung kuryente na 15,000 iman, at marami pa, mga kapatid, diba? Kailangan din gumastos ka ng tubig, mga kapatid. Basta doon sa 70 na yun, renta lang ng ng building. Kaya nakakatuwa, mga kapatid, isipin mo yung 70,000 na lang sa atin, kaya din natin yan, mga kapatid. Gagawa lang tayo lahat. Hindi tayo tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid, para taga-upo sa upuan. Tayo po, hindi tayo tinawag ng Panginoon na taga-bosas ng upuan, mga kapatid. At minsan tumarami ang upuan, mga kapatid, pinalilinis natin yung ating mga ayaw natin punasan yan, mga kapatid. Hallelujah. Sa totoo lang, mas hindi ako ito po hindi lang patotoo para sa lahat sa mga kapatid. Sabi ko nga, hindi tayo tinawag, kundi tayo taga-samba sa Panginoon, araw ng linggo ngayon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nahiwalay ako dito, mga kapatid. Napunta po ako ng Mindanao. Hindi ko akalain akala ko okay na yung pananambahan natin dito sa Bulacan. Nung ako'y nanonood simula pa lang, mga kapatid, sabi ko, mga kapatid, nung una okay. Mga kapatid, una okay talaga, mga kapatid. Nung bandang kagalakitnaan, naging hindi na okay, mga kapatid. Kasi kayo po dyan, hindi kayo nakikita. Lahat lang yung nakikita namin yun, nandito. Yung dyan lahat, hindi nakikita yan. Pagka nanonood ka. Ang hindi ko na gustuhan, mga kapatid, yung minsan, may nagtutulog na, may nagpintuhan, mga kapatid. Narinig ko kasi doon nanonood ako. Pero sabi ko, Pastor, pasensya ka na kasi ako nag-comment. Hindi naman pala comment, mga kapatid, kaya lang,
Yun lang po ako, hindi na ako marunong ng comment na yan eh. Mga sa totoo lang mga kapatid, ang cellphone ko is keypad mga kapatid ito, hindi pwede mag-comment ito mga kapatid. Kahit ipatumit sa mga kapatid, wala kayong marinig kundi nagapak lang mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, dahil sabi ko nga, dito tayo lahat matututo mga kapatid ng kaayusan. Kasi ang Panginoon nasa kaayusan mga kapatid, hindi sa kaguluhan mga. Dito, ayos lang po yun na ako'y nakadistaya. At least nalaman ko yung pagkukulang ng bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya, purihin po rin ng ating Panginoon sa oras na ito sa pangalan ng Panginoon. Taas-taas mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God! Amen! Meron pa po bang magpapatutuo mga kapatid? Sabi ko na nga po, si Brother Chris. Dito lagi na yung hiya sa Panginoon. Praise the Lord. Ayan, so gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon at magmuli po sa Kanya. Sa buong linggo po, alam ko po na ginabayan ko ako ng Panginoon. Testify ko lang po na noong nakaraang Lunes po, Monday, nag-chat po sa akin yung girlfriend po ng kapatid ko na nagagalit po sa akin, inaaway po ako. And dahil nga po sa motor na nawawala. Kasi po yung motor po ay sinisingil na po ng motor trade. Ngayon nag-chat po siya, ang nakapangat po dun is yung mother niya. Ngayon, ang sabi po ng motor trade, kapag hindi daw po nabayaran ng A1, is may possibility daw po na makulong daw po yung mother niya. Tapos hanggang sa kung ano-ano po sinasabi niya sa akin na sobrang sakit po nung mga sinabi niya po salita. And kahit po yung mother ko po ay yung mga kapatid ko po, ang sakit na po nung sinabi sa akin. Tapos po, nung time po na yun, pumikit na lang po ako kasi nakakamdaman po akong galit. Na kung baga syempre po kung tayo man po sabihan ng masakit, nagagalit po tayo eh. Ayan, tapos po, pumikit na lang po ako during that time and nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, kung ano man po yung kinagagalit nila, ikaw na po ikaw na pong bahala, ipapaubaya ko na po sa inyong galit nila. And sabi ko po, ayoko po pangunahan ng galit. Sabi ko, Lord, kung ano po kung maalis yung galit. Sabi ko, huwag mo po hayaan na mailabas ko. Then after po ng prayer na yun, gumantay pakiramdam ko. Tapos po, hanggang sa, maya-maya po, tumigil na po yung girlfriend ng kapatid ko. Hindi na po siya nag-chat, hindi na po siya kung ano sinabi sa akin. Tumigil na po siya as in. Tapos po, nung Thursday po, nag-Bible study po kami kila Brother Jojo, doon po sa family, sa bahay po nila. And after po ng service po na yun, nakatanggap po ako ng, alam ko po sobrang blessing po nung nangyari. Na during that time po, bigla po nag-chat si mama, yung mother ko po, na sabi niya, anak, pumunta ka sa ninong mo kasi yung pambayad ng motor nandun, kunin mo. Tapos pa praise God na tinulungan po ako ng Panginoon na ibigay po yung pambayad ng motor na kailangan ko po. Amen. And tapos po, after po nun, nag-chat po rin si Sister Mai. Chinat ko kay Sister Mai na kung meron man pong kailangan po nila ng tao po sa trabaho. And si Sister Mai po ay sabi niya po, sige, try namin nabigyan ka ng work. And ayun po, sobrang thankful po na ngayon po, meron po kung pinapasukan na pansamantala po. And yung pinaka-nakaka-bless po doon is, yung pinaka-nakaka-bless po sa araw na yun, na actually po isang buong araw lang po siya nangyari. After po mag-chat ni Sister Maymay, lahat po ng trabaho pinag-apply ko po, nag-text sa akin. Meron pong interview sa May Kawayan. Yung sa May Kawayan po is office po. Meron pong interview sa Marilao, meron pong interview sa Giginto, meron pong interview din sa May Cruz, meron pong interview din sa May Malolos na sabi ko po, Lord, bakit ano? Sabi ko, nung una po, nag-aano ko na sobrang blessing po, sabi ko, tapos po parang nahihiyan, parang feeling ko po na, minsan po nasabi ko na, Lord, sorry po kung minsan, parang naman tiwala kayo. But then, nung time na nagtiwala ko, nag-pray ako sa kanya na yung galit, niya alitin, ang tulungan niya ako. Yeah. Ayun, sobra yung blessing na na natanggap ko. Tapos po, meron po interview na dapat po, kasama ko po si Brother Joel. Tapos nag-chat po tayo sa Brother Joel, sabi niya, Brother Chris, anong balita? Pupunta ba ako? Sabi ko po sa kanya, huwag ka munang pumunta, ako muna. Hindi na ba ka mag-lunay? Yung pinuntahan ko po is, po siya, clothing shop. Ngayon po, ang may-ari po ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, nung nag-i-interview po, tinanong niyo po ako, sabi niya, ano bang mga tanong mo?
ano pa yung mga question mo regarding daw po sa work. Sabi ko po, meron ba kayong Sunday na rest day? Na pahinga? Tapos sabi niya, wala. Sabi niya po, every Sunday, lahat tayo nandito kasi bawal umabsent, sabi niya po. Tapos tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko po, nasa church po kasi ako. Sabi ko po, Sunday po kasi is church po. Hindi po ako pwede mawala sa church. Tapos ngayon po, tinanong niya, sabi niya, ano bang religion mo? Tapos po sabi ko po, Christian po born again. Tapos po, maya-maya po, nagbukas ko siya ng Bible. Binasaan niyo po ko ng binasaan niyo po ko ng Biblia. Tapos, tumahimik na lang po ako. Tapos, pinapaliwanag niya po sa akin. Yung paliwanag niya pa nga po, sabi niya, ako si Kristo ang pinto. Kung sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Kami hinihikayat na po ako na pumasok dun sa sa Iglesia ni Cristo na ang paliwanag niya pa nga po kay Kristo daw po is pintuan. Sabi niya po, si Kristo daw po ang pintuan. Pag pumasok daw tayo kay Kristo, maliligtas daw po tayo. Parang pumasok sa isip ko na parang mali yung pagkakaunawa niya. Kasi nung binasa niya po sa akin, parang naisip ko po agad si Waymaker eh. Kumbaga yung pinto, di ba? Pag pumasok ako sa pinto, yun po yung daan eh. Kumbaga naisip ko na hindi siya literal na pinto kasi sabi niya, si Cristo daw hindi Diyos, tao daw po siya. Tapos naisip ko po, kung tao si Jesus, paano siya naging pinto? Magkaiba ang tao na bagay. Hindi ko lang hindi naisip ko. Tapos sabi ko sa isip ko, yung verse na yun, mali yung pagkakaintindi niya na dapat ang sinabi niya is Waymaker. Na kapag pumasok ka sa pintuan na yun, na nagtiwala ka sa Panginoon, talagang ibibigay ng Diyos lahat sa iyo. Kung baga siya yung magiging damo patungo sa liwanag. Ayun po, parang nagulat lang po ako dun sa ginawa niya po na bigla na po akong binasa ng Bible. Pero hindi na po ako nagsalita, tumahimik na lang po. Ayun po. Ayan, so gusto ko naman po salamat po kay Jesus sa Panginoon kasi po binigyan niya po ako ng patuloy po na blessing po. Thank you po. Yes. Praise God. So, napakinggan natin yung kanyang patotoo. Amen. So, yung kanyang mga panalangin ay maghapon lang tinugon ng Panginoon. Amen. At Brother Chris, sa iyo yung umuulan ng pagpapala. Amen. Praise God. So ngayon mga kapatid, nais ko rin magpatotoo sa Panginoon. Yes. Dapat last Sunday na naipatotoo ko na po ito mga kapatid. Yun po yung aming Bible study sa Plaridel, mga kapatid, na lagi namin pinupuntahan every Sunday. Sila po ay tumanggap na sa Panginoon. Sila po ay nabautismo na sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. So yun yung umaano sa puso ko, dapat ipatutuo ko yun mga kapatid. Sapagat ito isang mabuting bagay ukol sa ating Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. So, mabuti ang Diyos sa paggabat marami mga problema, pagsubok, pero nananatili siyang mabuti. Ang kanyang kadakilaan ay nananatili magpakailanman. Amen. So mga kapatid, sino pa po ang nais magpatotoo? Kung wala na mga kapatid, tayo ay dire-diretso na sa ating gawain sa Panginoon. Meron po tayong mga visitors. Mga kapatid, may bisita po ba tayo? Welcome natin mga visitor, mga kapatid. Wala. So, may maghahandog po ng awit, mga kapatid. Tinatawag ko ang maghahandog ng awit. Mga youth. Mga gayut. Mga gayut. Praise God. Bisa pa natin palampakan ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kami po mga kapatid, maghahandog awit ang mga youth. 10,000 reasons. If there are hundreds of reasons to back out from your faith, there are thousands of reasons na magpalakas sa presensya ng Panginoon, na magtiwala sa Kanya. Amen. So,
Bless the Lord, oh my soul. Amen. Praise God. So mga kapatid, sa walang pagtatagal, tayo po ay dadako naman sa ating tithes and offering, mga kapatid. Ating po tinatawagan si Brother Nolly, mga kapatid, paunahan tayo sa ating tithes and offering.
Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po mga kapatid ay dadako sa ating tithes and offering. Ito po ay, sabi nga, dito mga kapatid, sabi, kahit ikaw ay Catholic, kahit ikaw ay anong sekta ka mga kapatid, kahit iglesia ka, kahit ako galing ako ng Catholic, galing ako ng Mormons, galing po ako ng iglesia mga kapatid, galing ako ng iba't ibang sekta mga kapatid, Trinitarian. Pero lahat po tayo, inuutosan po na ating Panginoon mga kapatid na dalhin natin ang ikasampung bahagi natin sa Panginoon mga kapatid. Sabi po dito sa Malakias mga kapatid, chapter 3, Malakias mga kapatid, chapter 3, verse 8 mga kapatid hanggang 11 mga kapatid. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Verse 9, kayo mga sumpa ng sumpa, mga sumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang tapat na silid na kalalagyan. Verse 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ng bunga sa di panahon mga kapatid. Dito po sa verse 11, sinasabi po dito mga kapatid na ang pag-iingat ng Diyos nandoon po mga kapatid. So, as sinasabi rin ng ibang mga kapatid, may mga sekta na nagsasabi na ang ikapo ay sa lumang tipan lang mga kapatid. Pero gusto ko rin pong basahin sa inyo na mayroon din po mga kapatid sa bagong tipan mga kapatid. Praise God. Ito po sabi sa Matthew chapter 3 at chapter 23 verse 23 mga kapatid. Sabi po dito mga kapatid, praise the Lord. Sabi dito sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat mga bibigay kayo ng sa ikapo ng erbabila at ng anis at ng kumino at inyong pinabayaan din ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dilibat ang katuruan at ang pagkahabag at ang pananampalataya katapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin niyaong iba mga kapatid. Dito po sa batas